Hello mga kaibigan, mga kapatid at mga kamanggagawa sa Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. At narito muli ay tayo muling bibisita dito sa ilang mga dako dito sa Egypt at pagkapatuloy natin ang ating maglalakbay dito sa bundok ng Sinai. So ating bibisitahin ang Saint Catherine Monastery. Titignan natin ang loob mamaya. At bago tayo magsimula, tayo ay tumungo tayo magpasalamat sa Panginoon muli sa panibagong araw na ibinigay niya sa atin. Purihin na Panginoon ang iyong pangalan at nawa ang oras na ito ay maging oras muli ng kaalaman at karunungan na nagmumula sa iyong salita. Kami ay iyong patnubayan at pagpalain mo po ang oras na ito sa bawat isa sa amin. Purihin ang iyong banal na pangalan sa tuwin na ikaw ay aming pinapasalamatan at pinag-aaralan namin ang iyong banal na salita. Salamat po sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, narito ha. Itong background natin ay ang paanan ng bundok ng Sinai. Pero nandito na tayo sa itaas, no? Itong background na ito. Itong nakikita niyo dito sa ilalim, yan ay yung Saint Catherine Monastery. Nasa ilalim na yan, mapakalayo na yan. No? Yan ang pinaka paanan ng bundok, pinakapatag yun eh. Kung makikita ninyo yung daan, no? Makikita niyo yung daan na yan diyan kami dumaan papunta dito hanggang sa makarating na kami dito na sa Saint Catherine's Monastery, you know? So yan. So ngayon, kung tignan niyo tong larawan na ito ay napakalayo na, no, dito sa lugar na ito. So tignan natin ang gagamit tayo ng PowerPoint at titignan natin ang ilan sa mga larawan na nakunan natin, ano, at ating ibabahagi sa lahat, no, upang makita natin ang loob ng Saint Catherine Monastery dito sa paanan ng bundok ng ng Mount Sinai. Okay? So sa ating pasimula ay papasok na tayo sa ating tour dito sa Mount Sinai. So ngayon, ang ating bibisitahin ay ang Saint Catherine Monastery at kung makakarating pa tayo sa Red Sea, dito sa may Gulf of Aqaba, no? Ang Red Sea na yan. So, titingnan natin kung makakarating tayo diyan sa lugar na iyan. At ngayon, nandito pa rin tayo sa Mount Moses, no? Dito sa ating illustration guide natin. Okay? So, titingnan natin. So ang Saint Catherine's Monastery, ito ay July 10 na kami. Na bumalik kasi July 9 yung umakyat kami sa bundok ng Mount Sinai. Tapos kinabukasan, bumalik uli kami dito sa paanan. Pero hindi na kami umakyat kung hindi pinuntahan namin yung loob kasi hindi namin napupuntahan pa. No? Nakita namin yung labas. Pero kinabukasan, ay pinasyalan namin yung loob para makita namin yung loob. So medyo masakit-sakit pa yung aking mga hita niyan eh, at saka itong mga binti dahil nga may pulikat pa eh, no? Kaya naglakad na naman kami, kaya unti-unting nawawala na kasi nakokondisyon na yung mga paa. So ang pagbisita namin sa Saint Catherine's Monastery na sinasabing itinayo sa paligid ng lugar ng Moses Burning Bush, no? Nasa loob niya eh ng Saint Catherine Monastery, nasa loob siya eh, ay susundan ng maikling biyahe patungo sa Red Sea. So yan ang aming paglalakbay. So ang paghinto para sa tanghalian sa kahabaan ng baybayin ay magbibigay ng tanawin ng Saudi Arabia, Jordan at Israel sa hilaga. So ito na yung nando na kami sa nasa boundary na kami ng Taba, no, ng Taba land dito sa parte ng Egypt. So hindi pa kami tumatawid niyan sa papasok sa ilat ng Israel, no? At ng Jordan Aqaba, ano, nasakop ng Jordan. So, ito yung pinaka paglalakbay namin noong aming day 5 noong July 10, no? So, yan ang aming pinuntahan. So, sa pagtitig sa Golpo ng Aqaba, kasi kapag nandito na kayo sa dito sa may Tabalan na nasa parte ng Egypt side, makikita ninyo yung Israel, makikita niyo yung Jordan at saka yung Saudi Arabia. Pag pumasok kayo sa loob ng ilat, makikita din ninyo yung Egypt, makikita niyo yung Jordan, makikita ninyo yung Saudi Arabia. Ganun yan eh.
Pagpunta naman ninyo uli sa loob ng Jordan, ng Aqaba, makikita mo ang Israel nasa bandang kanan at ganun din ang Egypt sa bandang kanan. At sa bandang kaliwa naman, makikita mo naman ang Saudi Arabia. Magkakatabi sila eh. So, apat na bansa ang nagsishare ng Gulf of Aqaba na Red Sea. No? So, yan, ang kagandahan dyan. No? At talagang yan ang pinakamagandang tanawin sa apat na mga bansa na yan. No? Pag yan ay napuntahan mo, ay kakaiba ang lugar na yan. Kasi yan kasi tabi na ng ano yan eh, mismong Red Sea na, kaya napakaganda. Kaya apat na bansa ang siyang nag-e-enjoy ng ng ah, ng ng Gulf of Aqaba na yan. Kaya maraming mga tao talaga ang nagpupunta diyan na mga turista. So dito natin makikita ang lokasyon. Sabi ng iba na ito daw yung ibang lokasyon ng pagtawid ng mga Israelita. Ano, sa aking opinion, hindi ako sumasang-ayon dito eh kasi ang layo na sa Egypt na eh. Malayo na eh. Kung ito na yung magiging lugar ay mahihirapan ng Israel na na maglakbay. Napakalayo niyan sa Egypt. Napakalayo na. No, babagtasin nila ang buong Sinai Peninsula. Ang tagal niyan. Ang laking lupaing disyerto yan. Napakalaki. Sa aking opinion, tama yung Suez yung Gulf of Suez, yun ang sa akin, sa aking pag-aaral, yun ang original na na tinawiran ng mga Israelita, hindi tong Gulf of Aqaba, no? Napakalayo na, no? Napakalayo. So sa paglipat sa pamamagitan ng Ilat sa katimugang Israel ay nakarating na kami dito sa Jordan Aqaba, no, tumawid na kami. Na yan ay yung biblical na Isyon Geber na binanggit din sa Lumang Tipan. Ang magandang daungan ni Haring Solomon, So ang aming matutuloy ngayong gabi ay itong tinatawag na Aqaba o Petra. No, pagkatawid namin dito sa Tabalan, yung boundary ng Egypt at saka ng Israel, ay nakapasok na kami sa Ilat, tapos papasok na kami sa Jordan Aqaba. So noong gabing yun ay tumuloy na kami sa Petra na. Andun na kami nag-stay ng overnight. Okay, so bago tayo tumulak dyan, ay titignan muna natin yung loob ng St. Catherine's Monastery. No? So bago tayo pumasok, tinitignan natin yung mga larawan, tingnan natin ang konting background itong St. Catherine's Monastery. No? Itinatag yan noong 5th century, no? 527 AD ng Byzantine na emperador na si Justinian I. Ito ay bahagi din ito ng Roman Empire ng Eastern Roman Empire. At na later on dahil nga ang imperyo ng Roma ay unti-unti na bumabagsak, no? Kaya lumitaw ang Byzantine na galing sa Roman Empire at nagpatuloy ang Roman Empire sa pamamagitan ng Byzantine at mga Roman Emperor din yan ang namumuno dyan sa Byzantine na yan. So ang pagtatayo ng monasteryo ay nagsimula noong 530 AD na nang si Justinian pagkatapos ng mga reklamo ng mga pagsalakay ng mga magnanakaw mula sa mga ermitanyong monghe na naninirahan doon ay pinatibay ang tradisyon na lugar ng nasusunog na palumpon, yung burning bush na nakita ni Moises sa mas mababang mga dalisdis ng bundok Sinai. So ito nga, ang nangyari, ang ginawa nila ay pinalibutan nila ng wall yung lugar na ito na sinasabi nila na dito nga nakita ni Moises yung burning bush. So nilagyan nila ng wall yung lugar na iyon. At ito na nga yung St. Catherine's Monastery, no? Pinalibutan nila ng wall na matataas para protektahan yung lugar na iyon na sinasabi nila na doon nakita ni Moises yung nag-aapoy na nagliliyab na puno na hindi nasusunog, no? So noong ika-7th century, ang monasteryo ay nagbigay ng isang sentro ng kanlungan, ano? Nagkaroon ito ng parang shelter para sa mga nakakalat na komunidad ng mga Kristiyano na nanganganib sa pag-usbong ng Islam, no? Pumapasok na ang Islam o ang Muslim, no? Mga Muslim na 'yan noong 7th century. Kaya natakot ang mga ilan na baka mapatayin ng mga Islam, ng mga Muslim, ang mga Kristiyano. Kaya nagtayo sila ng monasteryo dito sa
sa Mount Sinai, sa paanan, upang ang mga Kristiyano ay dito na magkanlong upang sila ay maprotektahan at hindi sila mapatay ng mga ng mga mamamatay tao na galing sa background na ito. So iniwasan ng mga Muslim ang mga monghe ayon sa tradisyon. So yan ang kagandahan naman, no? Hindi nila pinatay itong mga monghe na ito na nasa loob ng St. Catherine's Monastery. Ay nakipagkasundo sa mga mananakop sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga maliliit na mosque sa loob ng mga pader, no? Sa loob ng St. Catherine's Monastery ay nagkasundo sila na magtatayo sila ng mga mosque sa loob para hindi sila patayin, ano? Kasi napakahalaga ng mga mosque ng mga Muslim. Kapag meron yan, ginagalang nila yan, ano? Ibig sabihin yan, nagkaroon na sila ng impluensya sa lugar na iyon sa pamamagitan ng mosque. Sa loob ng pader kung saan sumasamba pa rin ang mga lokal na Arabong Bedouin, no? So yung mga Arabong Bedouin ay mga Muslim, no? Ang kanilang reliyon. So ang monasteryo ay isang pilgrimage center noong Middle Ages na. At pinanatili pa rin ito ni Saint Catherine. Ang karamihan sa orihinal nitong anyo ay at nagkaroon ng walang patid na kasaysayan mula noong 6th century AD. Ang orihinal na kulay ay abong granite na ang mga pader ay 200 by 250 feet ang taas, no? 85 by 76 meters ang haba niya. Ay nakatayo pa rin hanggang ngayon. At gayon din ang simbahan na inialay ito nga kay Maria ng Roman Catholic Church na itinayo sa parehong oras. No, sa apse ay isang naibalik na na mosaic ng pagbabagong anyo ay mula pa noong unang bahagi ng panahon ng Byzantine after the Roman Empire in the East, no? Itong Constantinople na nasa Turkey. So yan ang background ng St. Catherine's Monastery at ito na yung larawan ng lumang lumang larawan ng St. Catherine's Monastery. Kasi hindi na siya ganyan nung aming puntahan yan. So kapag nababanggit ang St. Catherine's Monastery ay si Moises ang ano diyan ang palaging topic ng St. Catherine's Monastery sapagkat dito ayon sa kanila dito nakita ni Moises ang nagliliyab na puno, no, na hindi nasusunog, no, nasa loob ng St. Catherine's Monastery. Kaya sila nagtayo ng monastery sa loob upang protektahan yung paniniwala nila na diyan nakita ni Moises yung nagliliyab na puno sa loob. So ang pinakadakilang kayamanan ng monasteryong ito ay ang mga icon nito sa loob. Yung pag sinabi yung mga icon, yan yung mga larawan, yan yung mga paintings, yan yung mga mosaic na merong anyo ng tao, no? Ay na ang ilan ay ipinipinta, no? Pinipaint yan bago ang 8th century. At ang mga manuscript nito. Ang mga ito na matatagpuan sa isang aklatan na itinayo noong 1945, panahon ng gera, yan ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay pangunahing Griego at Arabic ang lengguwaheng ginamit, no? So noong 1949 hanggang 50 ay karamihan sa mga manuscript na ito ay ginawang microfilm ng American Foundation for the Study of Man na kumikilos sa ngalan ng Library of Congress sa Washington, D.C. At sa tulong ng University of Alexandria ng Egypt, kasama sa koleksyon ng mga manuscript na ito ay ang Codex Syriacus, isang Syriac na teksto ng mga ebanghelyo na isinulat noong mga 400, mga 4th century. So isang halos kompletong Codex Sinaiticus na dito natagpuan nga sa Mount Sinai, dito nga sa St. Catherine's Monastery na isang Griegong manuscript ng Biblia na mula pa noong ika-4 na century o na siglo na dating pag-aari ni St. Catherine na nasa British Museum na ngayon sa London. Okay, so 4th century, malapit-lapit ito sa 1st century, no? Pagkalipas pa ng 400 taon, no, ay na-preserve nila yung mga manuscript na ito. So noong 1975 ay hindi sinasadyang napasok ng mga manggagawa ang isang pader at natuklasan sa likod nito ang isang pulutong ng mga 3,000 karagdagang mga manuscript. Kasama na ang mga sinaunang mga teksto sa Biblia at iba pang mga dokumentong kilala. Ngunit matagal nang nawala, no?
kasama ang iba't ibang mga gawa ng sining, no? Kabilang sa mga natuklasan ang mga nawawalang bahagi ng Codex Sinaiticus, ano? Mga 50 iba pang hindi kumpletong codex at 10 halos kumpleto na. Ang iba pang mga tekstong Griego sa Ansual script na nagbibigay ng bagong liwanag sa kasaysayan ng pagsulat ng Griego. So, mas marami pang dokumento ang natagpuan sa iba't ibang Semitic, Afro-Asiatic o dating Hamito-Semitic at Indo-European na mga wika. So, mula noong 6th century na at mas maaga, ang monasteryo ay itinalaga bilang UNESCO o World Heritage Site noong 2002, no? Yan ang pag nakikita ninyo ang salitang UNESCO, yan ay buong daigdig yan. Makikita nyo yan sa Israel, sa Greece, sa Turkey, sa Egypt, Jordan. So makikita nyo lahat yan. Nung mga napuntahan kong mga lugar, mga bansa, ay nakikita ko yung sign na yan. Ibig sabihin yan ay protektadong lugar. Mga biblical land, mga binanggit na mga lugar sa kasaysayan ng panahon, ng lumang panahon, no, ng mga Greek, Egyptian, Romans, yan. Um, mga Assyrians. So kapag sila ang nag-authorize na kapag nilagyan nila ng sign ng UNESCO, ng World Heritage Site, ay ibig sabihin yan ay valid, no? Kinikilala yan ng World Heritage Sites, no? Kaya ang St. Catherine's Monastery ay napabilang sa UNESCO World Heritage Site noong 2002. Ibig sabihin ay kinikilala ng World Heritage ang validation ng lugar na ito. So narito ang isang larawan na kinunang ko mula sa bus. Kung makikita ninyo, isang parang lugar lamang na ordinaryo. Pero kung tititigan ninyo itong bibilugang kong cursor na ito, yan, na nakikita nyo yung gumagalaw na cursor. Yang ano nga yan, yung batong yan, sabi nung aming Egyptian tour guide na si Reda, pagmasdan ninyo, ano ang nakikita ninyo sa lugar na iyan? Ano ang naiisip ninyong anyo ng bato na ito na hayop? O di, ang bawat isa sa amin ay nag-isip, parang mukhang aso, para siyang mukhang, parang hayop siya di ba? Tama, hayop nga siya, pero hindi siya aso. Kung titignan ninyo, ayan sa kung malapit yan, yan na yung sabi na ni Reda na aming Egyptian tour guide, yan ay baka. Anong sabi niya? Baka yan. Kasi daw sabi niya, yan daw ang actual na lugar kung saan gumawa ng gintong baka o guya ang mga Israelita sa pangunguna ni Aaron. Dito daw sa lugar na ito mismo, sa lugar na iyan, dito sa malapit sa St. Catherine's Monastery, no? Diyan sila naghimpil habang naghihintay sa pagbaba ng dakilang Diyos dito sa Mount Sinai, di ba? Ngayon, kung titignan natin yung malapitan, ito na yung pinakamalapitan niya, ito yung ulo yan ng baka, no? At ito yung pinakakatawan niya, at ito naman yung kamay, ito naman yung paa, ito yung buntot, no? So yan ang natawag nilang golden calf na bato. Ayon kay Rida, ito daw ay hindi nila ginawa, hindi nila ito inukit, basta dalawang daw itong lumitaw. yan ang sabi nila, no? Walang gumawa niya kundi nature ang nagbigay ng ganyan. Nalubas na lang ng ganyan yan ang wika ni Rida. Nagtataka sila bakit may anyo yung bato, no? So sabi nila dito nga daw nangyari yung paglabag ng mga Israelita sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, no? Itong lugar na ito. Kaya pagkagaling namin doon ay sumulong na kami dito papunta sa St. Catherine Monastery. So pinarada muna yung bus namin, no? Iiwanan na natin yung lugar na yon at papupunta na tayo sa St. Catherine's Monastery.
So, nung pinarada na yung aming bus doon sa parking lot, ayun na, naglakad na ang grupo, no? At siguro mga nasa 5 minutes to 10 minutes kaming naglakad from the parking lot to the actual site ng St. Catherine's Monastery. Medyo may kalayuan din. So, habang naglalakad kami, yan, mahaba rin yung monastery eh. Merong ding mga extension pa eh. Pero yung pinaka main building nila doon sa loob ng wall, ang pinaka main community nila eh. Hindi talaga napapasukan ng tao yan. Kaya yung mga magnanakaw, mga tulisan, ay hindi pwedeng makapasok dyan dahil mataas yung wall na ginawa nila. Meron lang dyan pasukan na maliit, kasang-kasya lang ang tao. Mamaya patitignan natin yung pasukan. No? So, habang naglalakad ako, nasa likod na naman ako, ay kinukunan ko ng larawan ang layo, no? Ang distansya ng actual na St. Catherine's Monastery hanggang sa malapit nang makarating doon sa unahan. So habang naglalakad ako, kinukunan ko ng larawan yung kanan, yung kaliwa, yung harapan, titinignan ko yung mga magagandang anggulo niya. So, habang naglalakad ako, nakikita ko itong mga ganitong mga pangitain na nakikita na maganda ang panahon nung oras na yon. Kami ay nagpunta rito ng mga bandang 9:00 na. Pagkatapos ng breakfast namin, ay tumulak na kami 8:00, pumunta na kami dito, kaya mga 8:30 na kami nakarating, kaya maganda ang panahon ng mga oras na iyan. So makikita ninyo yung forma ng mga bundok ha, purong bato, walang puno sa itaas, walang na sign ng buhay kung hindi purong bato siya. So yan ang paligid ng St. Catherine's Monastery, no? At nilagyan nila ng napakagandang daan para mapuntahan ng mga tao at saka ng mga sasakyan para makarating doon sa dulo, no? So yan ang palibot ng St. Catherine's Monastery. Okay? So medyo ang araw ay nagpapakita ng mga oras na yan, mga bandang mag-aano na yan, mag-9, 10 na yan, ano? Makikita na yan. Maagang sumisikat ang araw dito sa Egypt eh, no? Maaga. So, medyo may kalayuan pa itong larawan na ito at ito na, nung kami nasa unahan na, ay dito nag-meeting ang mga turista, ang mga pilgrims at nakikinig sila ng mga instruction bago pumasok sa loob, no? So, at dito muna kami huminto at tinintay namin yung aming tour guide. Then, nung dito makikita ninyo yung mga Egyptian ay nagbebenta ng mga souvenirs. Yan. Yan ang pinaka-income nila. Bibenta sila ng mga iba't ibang klase ng mga bagay na ginawa nila, handmade, at marami naman bumibiling mga tourist sa kanila. No? Ito pa rin, So, mga bato, mga iba't ibang klase ng mga handmade nila mga produkto nila, iba-ibang klase. Kaya marami namang bumibili sa kanila, no? So, ito pa yung mga palibot na makikita natin at ito nga nagbebenta naman ito ng libro naman ng St. Catherine's Monastery tungkol sa lugar na ito, no? So, yan ang kanilang negosyo, mapapaano sila mabuhay na magbebenta. So, meron doong sa loob ng St. Catherine's Monastery, meron doong Greek Orthodox Church building, Kita niyo yung krus. Simbahan, may simbahan sa loob. Kasi ito ay Greek Orthodox Church itong lugar na ito no? So, So, habang kami naghihintay sa aming tour guide ay nagkukuha muna ako ng mga larawan, At pinagkukuhanan ko yung mga na malapit na at nasa na kami, no? Na papasok na kami niyan dito sa loob. So, yan ang mga palibot ng St. Catherine's Monastery. So, ngayon papunta na kami dito sa harapan, no? So, yan ang makikita ninyo, no? At pues itong larawan medyo pinalaki ko medyo pinahaba ko kaya parang ang mga tao ay ay malapad Kasi dapat ito nakatayo lang Kaya ang ginawa ko pinahaba ko kaya parang matataba yung mga tao, di ba? So kasi dapat lang ito nakatayong larawan yan So yan, habang naghihintay yung mga kagrupo namin at
Iba-iba ang posisyon ng mga tao. Merong mga kumukuha ng larawan, merong mga nagpapahinga sa ilalim ng mga punong mababaw na ilan na ay dahil mainit na nagsisimula ng mainit Ito na yung sabi ko sa inyo na pasukan, no? Kasi lang ang isang tao, ang dalawang tao lang diyan. Yan ang pinaka main door ng St. Catherine's Monastery. Kaya pag sinarado nila yan, wala nang makakapasok sa loob, no? Talagang sisirain nila yung pinto para sila makapasok sa loob. No, yan lang ang labasan at saka pasukan. Kaya pag ito ay pag panahon ng gera, kapag may mga sumasalakay ng mga kalaban at ito ay inimpakan nila ng maraming bato, mamamatay ang mga tao sa loob, no? At wala na silang lalabasan kung hindi dito lang. Kaya wala namang gera sa panahon natin ngayon, kaya ito na lamang yung kanilang way para sila lumabas at saka sila papasok, Kaya yan ang kanilang pasukan at saka labasan. So sa labas ng harapan ng monastery, makikita ninyo ang mga halaman na ito o puno na hindi siya matataas, no? Hindi ko alam kung anong klase mga puno ito o kung may mga prutas na ibinibigay ito, no? Pero malaking tulong sa mga tao dahil kapag mainit ang panahon, nagbibigay siya ng lilim para hindi gaanong mainit sa panahon, Yan, nakikita ninyo yung pinto, yuyuko ka Hindi ka pwedeng dumaan diyan ng nakatayo kasi mauuntog ka. Siguro ang taas lang niya ay nasa 5 feet lang ang taas niya, no? So nilagyan nila ng konting extension, no? Medyo nakakatakot diyan kapag baka bumagsak, So mahusay naman ang paggagawa nila at hindi naman siguro babagsak 'yan, So extension, baka yan ang tulugan nila, diyan sila natutulog siguro, So yan ang kanila ang wall. Sa panahon ng lumang panahon, no, sa panahon ng lumang tipan, ganyan ang pagko-construct nila ng wall no? Matataas na mga bato. Kaya hindi kayang pabagsakin, no? Yung Wall of Jericho, maaari siguro mas mataas pa dito, no? At nawasak no? Sa kapangyarihan ng Diyos, no? Yan ang kwento ng Jericho, di ba? So dito sa St. Catherine Monastery ay halos ganun din. May mga napapaligiran ng mga wall ng mga bato, no? So yan ang palibot ng St. Catherine's Monastery. So kita nyo yung bato, ang lalaki, di ba? At talagang mahirap yan sirain, no? Gagamit ka talaga ng mga matitigas na bagay na mas matigas pa sa bato para sirain ang mga lugar na iyan. Hindi kayang wasakin yan dahil purong bato at napakatindi ang paggagawa niyan. So dito na nasa loob na kami at makikita ninyo ang mga tao lumalabas, pumapasok, salubungan ang mga tao di ba? So yan, no? Ngayon nasa loob na kami, ay hindi kami naman pinayagan na na maglakad doon sa pinakaloob. Dito lang kami sa parang pasukan lang. Dito lang kami pinayagan. Hindi kami pinayagan doon sa loob, no? Kasi nga restricted yan Hindi pa yan open sa public pa Yung pinakaloob Kasi pag-aari yan ng Greek Orthodox Church. Kaya hanggang dito lang kami sa lugar na pinapayagan na maglakad at makita yung burning bush na sinasabi nila na dito nakita ni Moises ngayon nagliliyab na puno na hindi nasusunog. At ganun din yung inuman ng tubig na ginawa na pinagkaloob ng Diyos kay Moises para may mainom sila. No? May tubig yan Imagine ang tanong saan ang gagaling ang tubig, no? Malinis yung tubig na naiinom Uminom pa nga ako ng tubig diyan Kaya talagang pinagkalooban talaga ng Diyos ang lugar na ito para ang mga tao ay hindi mamatay sa init, sa uhaw, no? Hanggang ngayon ay meron pa ring tubig dito na maiinom. So dito sila kumukuha ng tubig. Kaya yung mga Bedouin na 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 nagbabantay ng bundok ay hindi sila namamatay sa uhaw dahil may tubig silang naiinom. Dito sila kumukuha ng tubig o humihingi ng tubig upang sila ay hindi mamatay sa uhaw, So ito yung pinaka bukana pagpasok sa loob ng pintuan, ito na ang pinakagalawan ng mga turista. Dito itong pinagkakakumpunan ng mga tao, ito yung tinatawag na Well of Moses. Dito umiinom ang mga tao pag nauuhaw, no?
At merong iba nakahiga na, ayan, no? May mga nakahiga na doon dahil sa sobrang init na o nagpapahinga na sila. Diba? So, ito naman yung sinasabi nila na yung bush na nakita ni Moises, no? At sinasabi nilang burning bush ni Moises. So, hindi ko alam kung talagang ito nga talaga, no? So, ganyan yung tradisyon yan, no? So, sa tagal na ng panahon, no? Sa libo-libo ng mga taon na lumipas, ay ito ay sabi nila ay ito nga daw yun, no? Ay ako hindi gaanong hindi ako talagang 100% na paniwala kagad kasi nga sa tagal na ng panahon papaano matutukoy ng mga tao yung eksaktong lugar, no? Para sa akin ay imposibleng matukoy ang eksaktong lugar dahil sa libo-libo ng mga panahon na lumipas ay walang sinumang tao makapagsasabi na ito yun, no? Ngayon, kung ito nga yun, ay so be it, no? Ngayon, wala naman sigurong masama kung sasabihin na natin ito, maaring nagbibigay lamang yan ng palatandaan sa atin na dito nangyari sa Mount Sinai, kung saan man yung lugar na iyon, na nakita ni Moises ang isang puno na nagliliyab na hindi nasusunog. So yan ang traditional na paniniwala ng mga Egyptian na ito daw yung burning bush na kanilang pinaniniwalaan. So hanggang ngayon ito daw yung kanilang nakikita at ginagalang nila at pinoprotektahan nila. So nagpakuha ko ng larawan diyan na may kasamang larawan ni Moises dito na ito ang tawag nila diyan ay icon o larawan, no? Yan ay tawag nilang mosaic. So, pinapakita na diyan daw nakita nga ni Moises yung itong nagliliyab na puno na ito na hindi nasusunog. Alright? So, ito naman yung well of Moses kung tawagin na dito lumalabas yung tubig na naiinom nila, no? At ito nga, excuse me, ay nilagyan nila ng pump station upang makakuha ng maraming tubig. At sa panahon natin ngayon, medyo um, ang panahon ay medyo sumusulong na kaya may gripo na, di ba? Kaya eto na, nilagyan na ng gripo at diyan ako uminom ng tubig na talaga namang nakakapatid ng uhaw talaga, no? Mga tao ay naghihilamos at umiinom ng tubig at naguhugas ng kamay, no? So nanggagaling yan sa ilalim ng lupa, no? Nakakuha sila ng tubig sa ilalim ng lupa. So malinis. At saka ang lasa ng tubig ay matabang ang lasa ng tubig niya pero masarap uminom. Medyo malamig ng konti ang tubig, So yan, no? Naghilamos ako konti, no? At naglagay ako ng konting tubig sa mukha ko at para maramdaman ko yung kasi mainit ang panahon no? Kaya kinakailangan kong basain ang aking balat para maginhawaan ako sa pakiramdam. So kinuha natin yung sinasabi nilang well of Moses and then at ito nga nagpakuha ako at nagugas tayo ng kamay diyan at nagpunas ng tubig sa muka upang maginhawaan ang ating pakiramdam, So pagkatapos niyan ay lumabas na uli kami dahil ang pagkatapos naming makita yung burning bush na lugar na sinasabi nila, tapos tumuloy kami dito sa well ni Moses at pumunta na yung makasamahan namin doon sa loob ng simbahan ng Orthodox Church. So tumingin lang ako sa loob at hindi na ako gano'ng nagtagal, no? Pagkatapos noon, ayan, tumuloy na ako dito sa labas. Ito yung nagbabantay dito sa pinto na lalaki, na Arabo. So, so paglabas namin, ayun, naghintayan na kami at kami ay papaalis na dito sa St. Catherine's Monastery. Ito yung aking original na grupo, no? At hindi ako gano'ng sumasabay sa kanila, palaging ako nasa likod, no? Dahil kumukuha nga ako ng larawan at kasi kung kasama ko sila ay malilibang ako, no? Sa kakwento-kwento namin. Kaya nagpunta nga ako sa ganitong lugar para kumuha ng mga larawan mauubos lang yung panahon ko sa kwento-kwento, no? Sayang ang pagkakataon na hindi ko makuna ng larawan ng paligid, no? Aalis na kami niyan So ibig sabihin niyan, hindi na kami babalik, no? Kaya kung sayang naman ang panahon kung hindi ka na babalik ay
samantalahin mo na ang pagkakataon na kunan mo na ang larawan ng lahat ng paligid para kung dumating man ang panahon, balikan mo yan, makitignan mo yung mga larawang kinuna mo, maaalala mo yung pinuntahan mo mga lugar, di ba? Yung mga kasamahan ko hindi mahilig sa mga pagkukuha ng picture eh. Kaya noong gumawa ng Facebook Exodus Tour yung isa sa mga miyembro namin, ako ang kaagad na chinat na sabi ay i-share ko daw yung mga kinunang kong mga litrato, larawan dito sa Egypt at saka sa Jordan. Kita nyo na. Kasi nakita nilang nagkukuha ako eh. Pero sila hindi nagkukuha eh. Kaya umaasa sila eh sa ibang tao eh. Imbis na sila mismo ang kumuha, ay aasa sila sa ibang tao. Eh sayang ang pagkakataon, di ba? Eh kung halimbawang hindi natin ibinahagi o hindi nila makikita yung kinuha ko, di ba? Eh hindi naman ako makasariling tao. Eh ako naman ay gustong magbahagi din. Kaya binahagi ko sa grupo. Kaya lahat sila ay nakakuha ng kopya. Sabi ko sa kanila ay help yourself na. Kung gusto ninyong copy and paste ninyo ay nasa sa inyo na, no? Kasi minsan lamang mangyari sa buhay natin 'yan. Kaya hindi ko ipinagdamot yung larawan na iyan, no? Ibinahagi ko sa kanilang lahat 'yan. So narito na no, nung kami ay papauwi na, ay nag-say goodbye na ako sa pamamagitan ng pagkukuha ng larawan na ako ay aalis na kami sa lugar na ito. So ito na yung tapos na kami sa pagbisita sa loob. Hindi namin nalibot yung buong loob na yun. Hanggang doon lang kami sa bandang harapan lang. Ano? Kasi hindi kami pinayagan. Hanggang doon lang. Kasi nga, hindi pa open ang St. Catherine Monastery sa public. Doon lang sa medyo pinayagan nga lang mga sa loob doon sa pinakaunahan eh. Pero hindi manabigate ang loob kasi private yan. No? Ay yan ay pag-aari ng mga Greek Orthodox Church, ay pag-aari nila yan. Hindi mo pwedeng pasukin yan. Kaya hanggang dun lamang ang mga turista doon sa bandang Bukana lang. So yan, at habang kami ay papaalis na, ay ito ang aking mga kinunang mga larawan. At medyo na kami, papalayo na kami ng konti. Ngayon, nasa loob na kami ng bus at nakita ko ito, natsyempohan ko ito kasi umupo na ako sa unahan. At nakita ko itong sign na goodbye na. No? Ibig sabihin yan, ito na yung pinakabukana, hangganan ng papasok at palabas dito sa St. Catherine's Monastery. No? St. Catherine's City ang tawag nila eh. No? So yan na. No? No, paglagpas namin dyan, wala na. Papalayo na kami. No? Papalayo na. Kaya ito, nagsimula na naman ang panibago naming paglalakbay na naman. Wala na eh. Goodbye na kami sa St. Catherine Monastery. Kaya panibago na namang way ang pupuntahan namin. Papunta na kami sa sa Red Sea na. Papunta na kami ng Tabalan, sa pinaka-boundary ng Israel at saka ng Egypt. Medyo malayo-layo rin ang biyahe namin diyan, mga nasa kulang-kulang 2 oras at kalahati na naman ang biyahe namin diyan, So yan, titingnan natin. At narito na nga, nanggaling kami rito sa Mount Sinai at papunta na kami dito sa Tabalan, sa boundary ng Israel at saka ng Egypt, Medyo malayo-layo din kita ninyo. Pero dahil nga sa highway yan, kahit malayo yan, ay nakuha namin yan ng 2 oras at kalahati, At tuloy-tuloy ang biyahe, huminto lang ata kami ng isang beses in between Isang beses lang kaya madali kaming nakarating sa aming pinuntahan, So ito na yung daan, na dinadaanan namin. Madalang ang sasakyan ng mga panahong 'yan. Puro mga bus, walang gaanong kotse makikita, puro mga bus kasi mga tourist guide, mga tourist bus ang mga dala-dala ng ng mga taong ito. Na mga lulan niyan ay mga tourist, Kaya 2 bus ang nasa unahan namin na mga tourist 'yan at then kami naman ang nasa susunod na pangatlong bus naman. So narito na madalang ang mga sasakyan kaya kita ninyo ang daan ay talagang malawak siya, purong makita niyo ito ito nakita ko, natsyempohan ko ang pangalang Egypt at ito narito ang bato nilagyan nila ng letter E itong design na ito parang makita. Nung makita ko sabi ko, nga parang nilagyan nila ng Egypt sign. Tapos ito naman ay G,
no? Ito naman ay Y. Ito naman ay balikan natin 'yon. Ito naman ay P, no? At ito naman ay T. Okay? So meron ditong isang gwardiya na Egyptian soldier na na nagbabantay dito sa lugar na ito, no? So makita ninyo, maganda siya, no? At narito nga, no, Sinai, no, ang pangalan ng lugar, no? SINAI, no? Then ito na, Taba Protect Protectorate na, no, Taba. Ito na, papunta na kami sa Taba na. Yung Taba ay Tabalan, ibig sabihin yan ang pangalan ng lugar sa pagitan ng Ilat at ng Egypt, no? So yan. Kaya nung kami nasa malapit na, no, papunta na muna kami bago kami nagpunta ng Taba ay huminto muna pala kami dito sa tinatawag na na Nueva ang pangalan, Nueva pangalan niya. So, titignan natin kung ano ang meron kayong malalaman tungkol sa pinuntahan namin ito. Ito ay nasa gitna ng Mount Sinai at saka ng Tabalan, nasa gitna siya. So, doon muna kami huminto pansamantala. So, ito na ngayon sinasabi nga daw nilang Red Sea na na dito nga tumawid ang mga Israelita ayon sa paniniwala ng iba na tumawid, no? Dito nga sa at ito yung kanilang kinunan na larawan dito sa parte ng Egypt side patungo ng Jordan, ano? Papunta na ng Jordan sila no? At at yan ang kasi ang sa Bible pagkatapos nilang tumawid ito sinasabi nga 'di ba sa kasaysayan ng aklat ng Genesis, 'di ba? Exodus at saka Leviticus. Paano sila tumawid na sa dagat ng Tambo, 'di ba? Sa Red Sea. 'Di ba? Dire-diretso na sila papunta na ng Mount Sinai no? Paano kung manggagaling ka sa Mount Sinai tapos tatawid ka ng Red Sea, baliktad ang istorya, 'di ba? Oh. Kaya naman ang sabi nila, kailangan daw tumawid sa Gulf of Aqaba, sa Red Sea, patungo sa Mount Sinai ng Saudi Arabia. O ganun ang kanilang paniniwala Pero hindi ako kumbinsido diyan, no? Mahihirapan ako na maniwala dahil napakalayo na sa Egypt, no? Mahihirapan ang bansang Israel, ang isang mga Israelita na maglakbay ng ganun, napakalayo, no? Buwan-buwan yan inaabot yan para ka lamang makarating from one place to another, no? Sa tagal niyan, sa disyerto, sa init, sa pagod. Hindi ka kaagad makakarating yan. Buwan ang bibilangin diyan, di ba? O yan sinasabi sa Biblia, no? No? Marami silang na mga buwan sila inaabot yan, no? Ito nga, ang sabi rito nga sa Exodus chapter 19, no? Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong 3 buwan, buhat nang umalis sila sa Ehipto. Kita ninyo, 3 buwan silang inabot sa paglalakbay nila nung sila ay umalis sa Ehipto. Dumating sila sa Mount Sinai ng 3 buwan na naglalakad. Kita ninyo? Sa Mount Sinai yan ng Egypt, ng Sinai Peninsula. Kung halimbawa ang sinasabi ng mga tao na ang Mount Sinai ay dito sa sa east ng Sinai Peninsula na ang Red Sea ay itong Gulf of Aqaba ay abuti sila ng 6 na buwan diyan sa paglalakad. Di ba? Ito na naman yung sinasabi ng Exodus chapter 19 na 3 buwan silang inabot ng kanilang paglalakbay na galing sa Egypt papunta sa Mount Sinai, no? 3 buwan. Di ba? Kaya mahirap paniwalaan kung ang Mount Sinai ay nasa Saudi Arabia. Mahirap paniwalaan 'yan, no? Sa akin sa aking opinion, mahirap paniwalaan. Kasi napakalayo niyan. So, ang palaging tanong sa atin ay saan sila tumawid? Ito nga, sinasabi ko na sa inyo, kaya hindi malinaw sa Biblia ang eksaktong lokasyon kung saan permanenteng winakasan ng Diyos ang pagtugis ng Ehipto sa mga alipin nitong Israelita, no? So ang pagtawid ng Israel sa Red Sea sa panahon ng Exodus ay halos tiyak na hindi tumutukoy sa malaking anyong tubig na pamilyar sa atin ngayon, no? So ang peninsula ng Sinai sa mga modernong mapa ay ang Gulpo ng Suez. Ito na yung sinasabi ko sa inyo.
na yaan na ang posible na binabanggit ng Exodus na tumawid ang mga Israelita sa Gulpo ng Suez. Hindi sa Gulpo ng Aqaba, hindi doon. Malayo yun. Nasa bandang kanan yun. Itong Gulpo ng Suez nasa kaliwa ng Mount Sinai, ng Sinai Peninsula. Nasa kaliwa yan eh. Pero Red Sea din yun. No? Itong Gulpo ng Suez ay Red Sea at saka yung Gulpo ng Aqaba ay Red Sea din yun eh. Dalawa yun eh. Dalawang kamay o galamay ng Red Sea. So, kanluran ng hangganan nito ay yung Gulf of Aqaba nga bilang silangang hangganan naman. So, ang dagat ay tinuturing na anyong tubig sa timog ng parehong Mount Sinai, di ba? At ang peninsula mismo. So, napakalayo nito mula sa Ehipto at mula sa kung saan nagkampo ang Israel pagkatapos nalisanin si Paraon. Exodus 14:2-9 upang maging lugar kung saan ginawa ng Diyos ang isa sa kanyang mga pinakadakilang mga himala, di ba? So ang pagtawid ng Israel ay maaaring naganap sa pinakahilagang bahagi ng Gulpo ng Suez o sa isa sa mga mas maliliit na anyong tubig o lawa sa pagitan nito at ng Mediterranean. Walang eksaktong lugar eh. No, hindi nila talaga masasabi kung saan talaga yan, no? Pero ang kasaysayan, ang kwento ay nangyari. Pero walang makapagsasabi kung saan mismo nangyari yan. Wala. Hanggang sa panahon natin ngayon, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung saan yan. Maging ang mga Israelita ay hindi na nila alam yan sapagkat nangamatay na yung mga taong yan. No? Wala na. Maging ang bagong generation, hindi na nila alam kung saan yan. Kaya ang Diyos lamang ang nakakaalam kung saan ang eksaktong lugar niyan. Siya lang ang nakakaalam niyan. So ayon sa Holman Bible Dictionary, ang ebidensya ay nagpapahiwatig na ang pagtawid ay naganap malapit sa lawa ng Timsa na nasa hilaga ng mas malaking Great Bitter Lake, no? Di ba? Puro mga speculation lang 'yan, no? Walang makapagsasabi kung saan. So, ang dito sa ating larawan na ito ang posibilidad, no? Yung sinasabi natin kanina na Suez, no? Gulpo ng Suez ito, Red Sea din yan eh, Red Sea yan, nasa kaliwa. No, yan ang posibilidad sa akin, sa aking opinion, ay ito ang posibilidad na tinawiran ng mga Israelita na galing sa land of Goshen. Ang paniniwala naman ng mga ibang tao ngayon dito, no? Itong papakita ko mamaya sa inyo, dito kami huminto. From here, from Mount Moses sa lugar na ito na Nueva, ang pangalan niya Nueva eh. Diyan ayon sa kanila, tumawid ang mga Israelita patungo dito sa Saudi Arabia. Ha? Hindi sa Jordan, hindi sila pumunta sa Saudi Arabia sila tumungo, no? Hindi katulad dito sa sinasabi ng Exodus chapter 19 ay tumawid sila, no? Sa dagat ng Tambo, no? Patungo sa bundok ng Sinai, di ba? O kung dito sila manggagaling, napakalayo ng kanilang tatakbuhin, di ba? Kung dito lang ay maaring maabutan pa sila, no, ng mga Egyptian kung ganyan ng ano, tsaka naman saan sila tatawid? No, di ba? Kinakailangan tumawid sila rito dahil wala silang tatawiran diyan maliban dito kasi walang tuyong lupa. Sapagkat ang Sinai Peninsula at saka ang mainland Egypt ay nasa pagitan ng river na ito na kinakailangan nilang bagtasin, no? Hindi sila pwedeng tumawid ng tuyong lupa, kailangan silang tumawid ng dagat. Kaya kung sasabihin ng iba na dito sa Nueva ang nangyari ang pagtawid patungo ng Saudi Arabia, malabo, no? Hindi ako sang-ayon diyan kasi wala na, hindi na tumutugon sa tunay na kasaysayan ng Biblia eh, no? Malayo eh. Kaya dito talaga ako nakumbinsido ako na dito talaga sa Suez, ng Gulpo ng Suez, nangyari ang pagtawid ng mga Israelita patungo sa bundok ng Sinai. Dito nangyari yan sa Suez. Sa Suez, ng Gulpo ng Suez, no? Dito yan, sa Gulf ng Suez. So, nagtungo kami sa Mount Sinai papunta sa Nueva upang muna kami magpahinga at mag-lunch. Pinakahuling stop na namin ito eh. Kaya dito muna kami nag-lunch at
pagkatapos niyan ay say goodbye na kami doon sa aming Egyptian tour guide. Pagkahatid sa amin dito sa Tabalan, wala na, dire-diretso na yun. Wala na kaming kwentuhan, dire-diretso na. Pagkalapag namin doon sa Tabalan, sa boundary ng Israel at saka ng Egypt, wala na, say goodbye na. Pagbaba na ng mga luggages, paalam na kami, wala nang kwentuhan na. That's it. Kaya yung dalawa yung driver namin, yung isa nag-drive magmula sa Cairo hanggang dito sa Tabalan. Yung isa naman, nakasama naming driver ay siya magdadrive pabalik. Di ba? Dahil nakakapagod mag-drive ng isang diretso at pabalik, kaya dalawa ang driver namin. Yung isa ay matutulog, yung isa naman ay siyang magdadrive pabalik ng Cairo. Di ba? Kaya maghapon silang magdadrive eh. Malayo yan. Siguro abutin sila siguro diyan ng mga ano, kung kami ay pumasok sa boundary ng Israel ng mga bandang alas 5 na ng hapon ay umalis kami sa Egypt ay o sa Cairo ng alas 8. O, di ba? Nakarating kami dito alas 5. O, di ba? Eh, ang layo din, di ba? O kaya baka aabutin sila doon ng mga mga 8 oras o 9 na oras na biyahe, no? No, depende sa kanilang stop 'yon, no? Hanggang sa makabalik sila sa Cairo. So ganyan ang ang layo kasi nga walang plane eh. Puro mga sasakyan 'yan. So ito yung sinasabi ko sa inyo na Nuweiba, no? Na lugar, na resort na sinasabi nila na dito nga tumawid daw ang mga Israelita patungo sa Saudi Arabia, no? At ito yung harapan na nakita ko at kinunan ko ng larawan para dito ko muna kami nananghalian, no? At pinaka-last stop na namin dito sa Egypt. Tapos noon, nasa Tabalan na kami, doon na sa pagitan ng Egypt at saka ng Israel na. Dire-diretso na yun. Wala na kaming hinto doon. Wala na, dire-diretso na. So ito na yun Ito yung lugar na iyon, no? Na sinasabi nila, dito raw, ayon sa kanila, dito tumawid ang mga Israelita patungo sa Saudi Arabia. Alright? So ito na yung ito na yung makikita nyo dito sa Nuweiba. Napakaganda yung lugar niya. Nung makikita ninyo, talaga maganda. Diba? At malagang malinaw ang tubig niyan. Napakalinaw. See? So, may mga nakita akong mga kababae na naliligo, no? Swimming sila. At yan, kinunan ko ng larawan ng paligid. No? So, ang gandang lugar eh. So, merong malalaking mga barko doon na nakahimpil doon at yan ay mahaba kasi yan eh. Red Sea yan, gulpo ng Aqaba yan eh, no? Kaya dito sila naghihimpil, no? So, yan, no? Talagang napakalinis ng tubig, wala ka makikitang basura na nasa ibabaw ng tubig. So, yan ang kuha ko dito sa lugar na ito at may alaala tayo dito, no? Yan ang nakikita nating mga larawan. See? Wala ka man lang makitang basura sapagkat ayaw ng mga Egyptian na may kalat ang kanilang mga dagat. Ayaw nila, no? Malinis. Makikita natin ng mga lugar na iyan. Kita ninyo? Wala ka man lang makitang kahit isang basura dito, di ba? So napakaganda. So itong mga ito ay mga bato na nakita ko dito sa tabing dagat, no? Yan ay nakakuha rin ako ng mga alaala diyan, no? At dala-dala ko dito sa bahay yung mga ilan sa mga nakuha ko. Maaring itong mga hawak kong ito ay ito yung mga nadala ko. Ayan. At pumili ako ng mga bato dito sa dalampasigan na yan. Ano? Kung ako sana hindi nakasapatos, maaring lumusong ako dyan sa tubig na iyan. Dahil ako'y nakasapatos, kaya hindi na ako lumusong. Kung nakasandalas ako dyan, siguradong lulusong ako dyan at gusto kong maramdaman yung temperature ng tubig. You know? So, narito ang ilan sa mga kuha natin at dito nga sa mapa, ito yung Nuweiba, itong lugar na ito na napuntahan namin. Tapos dumiretso na kami papunta rito sa Taba, no? At ito na nga, ang lugar na ito ay yung ilat ng Israel, itong parting yan. Tapos ito na yung Aqaba ng Jordan. At ito na nga yung Saudi Arabia. Kita ninyo, 4 na bansa ang nagbabahagi ng Gulf of Aqaba. Ang Israel lang siyang pinakadulo ng Gulf of Aqaba. Pinakadulo ang Israel. Tapos ang mga gilid niyan ay ang Egypt,
ang Jordan at saka ang Saudi Arabia ang nasa gilid niyan. See? So, dito nga ay tatalakayin na lang natin sa mga susunod nating mga papaliwanag natin ng gusto itong tungkol sa binanggit ni Pablo sa Galatians chapter 4 verse 24 to 25, itong Mount Sinai na si Hagar ay nangangahulugang bundok Sinai sa Arabia, no? Bibigyan natin ng konting paliwanag yan kung bakit sinabi ni Pablo yan na ang bundok ng Sinai ay sa Arabia, no? So binanggit ko ng bahagya yan no, nung nakaraan, pero bibigyan pa natin ng pansin yan. Mapapaliwanag natin ng gusto. So kikita ninyo doon sa mapa, no? Itong Nuiba ay yung lugar na iyan ay ayon sa paniniwala nila ay diyan daw tumawid ang mga Israelita patungo dito sa Saudi Arabia at papunta daw sa Sinai. No? Meron dalawang version ng Mount Sinai eh. Isa sa Egypt sa Sinai Peninsula at dito naman sa Saudi Arabia, no? Kaya iwan natin, mga tao kasi talagang ganyan, no? Iba-iba ang pag-iisip ng tao, no? Sana sundin na lang natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Doon na lang tayo, no? So, diyan natin muna tinatapos mga kapatid, no? Hanggang dito na lang muna at magpapatuloy na lang tayo sa mga susunod pa mga araw. At maraming salamat sa inyong lahat. At nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa pag-aaral natin ng kanyang mga salita at matuto tayo sa kanyang mga salita at lalong lumakas ang ating pananampalataya dahil ang kanyang salita, maging ito may lumang tipan o bagong tipan, ay salita ng Diyos. At ang dahilan kung bakit isulat ang lumang tipan upang tayo dalhin kay Kristo. No? Makilala natin si Kristo na lubusan sa amagitan ng lumang tipan. Di ba? So mga kapatid, purihin ang Diyos sa muling pagkikita at maraming salamat sa inyong lahat at sa muling pagbabalik. Mga kapatid, bye for now and God bless you all. We'll see you again.